So yun, okay. KJX, kumusta tayong lahat? At so far, kahapon, yung ating TA. So check natin. Tapos ngayon, ito yung ating profit kahapon. And then ito ngayon. Okay? So positive tayo ngayon. Kahapon, kung mapapansin nyo, nakita nyo din to, pinakita natin yung calendar. Kasi everyday na natin ipapakita yung calendar, mga idol. Para nakikita natin na kung natatalo, kung nananalo, and then lesson, kung ano yung ginawa natin. Dito, sa ngayon, panalo tayo ng 9.4K. So, anong ginawa ko dito, mga kapatid, no? Nakipagdigmaan tayo kay Siren, okay? So, ito yung TA natin kahapon. Sino to? Si Velvet. Oh, ito si Velvet, no? Naalala nyo ba si Velvet? 'Di ba? Naalala nyo to? 'Di ba? Naalala nyo tong ginuhitan natin na to kahapon? So, kung titingnan natin, so syempre tutuloy mo lang 'yan. Oh. Nung tinuloy natin, kita nyo, break yung pinaka-support, tapos nangyari ang malagim. Grabe yan. Grabe yung lagim niyan, boss. No? Kung titingnan natin, ang binagsak ni Velvet ay 77%. So, kung titingnan nyo, no? So far, ang laki niyan. Kaya sobrang daming inubos at syempre yung iba nag-profit. Kaya sabi ko nga sa inyo, simpleng drawing, mag-drawing kayo para at least kahit papaano hindi kayo na popomo, 'di ba? So next, ano yung pwede nating ipakita sa inyo ngayon na chart? So far wala pa kasi akong ibang nakikitang chart ngayon, pero ang tinitingnan natin esports, so dalawin lang natin sila para at least may scout na, 'di ba? So esports, kung mapapansin natin, so far nag-trade daw kay esports kaya lang negative 10%, no? So, ang tinitingnan ko kasi dito ay 10% pero mababa lang ang margin natin. Kaya mapapansin nyo, baba lang ng USDT natin, no? Slow lang yan, low margin lang ginagawa natin. So far si esports kasi ay nag-drop din to sa 5 minutes time frame. So, kanina nag-long tayo dito sa area na to, nag-profit tayo. And then nakala ko, dito is reversal ang mangyayari. So, kaya nag-long tayo, mga kapatid. Ay, nag-short tayo. So far, negative 8% is 8% pa lang naman yan. Di ba? So, sabi ko nga sa inyo, ang cut loss natin ay 30%. Okay? So, pwede pa tayo mag-check kung sino yung pwede nating tingnan. Teka, para at least alam natin kung ano yung next natin papasukin. So, punta tayo ulit kay Velvet, no? Kasi si Velvet, meron siyang volume eh. Velvet, Seren, pero si Seren kasi kaka-drop lang. Si Velvet nag-drop to kahapon. So kapag nag-drop kahapon, ayan, may mga pwedeng puntahan. Pwede tayong i-check. So ayan. So i-zoom nyo lang. So syempre pupunta tayo sa 1 hour time frame. So alam natin na downtrend to. So walang magsasabing hindi downtrend yan. Okay? So check ko lang tong trade natin. Yan, okay. So next, kung titingnan natin, eto siya sa 1 hour time frame. So dahil wala pa tayong nakikitang structure, pwede sideways na yung nakikita nating structure, no? Pero 15 minutes time frame, pwede tayong pumunta diyan. Dito tayo gagawa ng ating structure na. So far nakikita ko dito, so far horizontal yung gagawin natin dito sa ilalim. So kung titingnan nyo, multiple rejection yung sa ilalim niya. And dito sa taas, possible pero hindi pa to sure, mga kapatid, kasi wala pa akong nakikitang sobrang daming pwedeng i-reject, no? So siguro baka gagawa pa lang sila. So possible pwede tayong mag-extend, no? So kung titingnan natin, lilipad ba to kay GX? Sa akin kasi kapag wala pa akong nakikitang mga multiple rejection, baka gumawa to ng rejection. So pwedeng pumunta dito tapos mag-drop. Parang ganun siya. Ganun yung mangyayari. Kasi wala pa ako nakikitang rejection eh. Tapos magda-drop. Kasi ang nakikita natin dito, ito pa lang. 'Di ba? Meron tayo dito, dalawa. So, syempre ako, para sa akin, multiple rejection para sa akin, 3, 4, 5, gano'n. O, dalawa, multiple. Pero sa akin, hanggang 3, 4, 5. Yan, kino-consider natin yan. So far, ito lang yung ating binabantayan. Kasi Velvet, talagang ano yan, may volume. I think lahat naman ang nalalaglag ng nasa 77, 80%. Minsan may rebound yan. May rebound. Kaya tingnan nyo, ito, di ba, nagkaroon ng rebound. So ngayon, titignan natin kung kailan nga lang. So medyo, yun yung babantayan nyo. Kaya importante yung
meron tayong guhit. Okay? So, next, ano ba yung mga pwede nating itopic? Kasi ang dami nagtatanong sa akin. Saan ako bibili ng BTC? So, again, para lang alam nung mga nandito ngayon, punta tayo sa spot, no? Pupunta kasi ako ng BTC, bibili ako ulit sa Bitcoin kailan, 'di ba? So, syempre nakabili na tayo nung 75 to 60. So, ngayon, kailan tayo ulit bibili ng BTC? So, check natin. Para lang dun sa mga bago dito. Teka. Spot BTC. Yan. Hintay lang natin. Alam niyo naman yung internet ko, talagang ano to. Talagang kulang na lang lagyan natin ng uling eh. 'Di ba? So ngayon, wala dito yung sinulat natin ah. So wala dito yung sinulat natin mga kapatid. Check ko sa baka nasa future, no? Tingnan natin dito sa future. Kasi karaniwan, pag naglagay kasi ako, pinapakita natin kung kailan tayo bibili. So, ito ba? Ayun, ito nandito, no? So, ito yun. No, kung titingnan natin, tingnan nyo ha. Gumuhit ulit tayo dito noong nakaraan. So, nagkaroon tayo ng TA ulit dito no, nung diniscuss ko to. Okay? So, once na ma-break, pwedeng lumipad. So, ayan, nakita nyo, nagkaroon siya ng pump, no? So, sa 15 minutes time frame yan, ganoon din naman sa 1 hour time frame. O, ayan o. Nagkaroon siya ng pump. So, ngayon, KGX, ano yung pwede natin pasukan dyan? O, dahil nandito na tayo, pwedeng maging resistance, yung horizontal na yan, no? Tapos, gagawa lang tayo ng guhit dito sa area na to. Okay? So, malapit na siya sa resistance. So, ngayon, saan ko titingnan yan? Sa 15 minutes time frame. Okay. So, sa 15 minutes time frame, may makikita kayo rejection, rejection, tapos ito, fake out. So, ito, fake out to, no? Ako, kinoconsider ko pa rin naman yan, mga kapatid, no? Kinoconsider pa rin natin yan, fake out. So, support pa din yan, yung area na yan. Ako, kinoconsider ko yan. So, ngayon, titingnan natin dito kung ano yung magiging galaw niya. Okay? Kung babasag ba siya o hindi. 'Di ba? So next, ang tanong dito, kailan tayo bibili ng BTC? Not financial advice, pero ako ganito ako. Ito yung strategy ko no pag bumibili ako ng BTC. So syempre, una-una, bear market is opportunity. Not financial advice ha, pero para sa akin opportunity talaga sila. So pwede na ba akong bumili ng ETH, Solana, yung mga token kasi yan yung iipunin ko eh, ETH, Solana, XRP. So still, gusto ko pa rin ng Dogecoin, BGB. So yan yun. Kailan ako bibili ng mga alternative coins or yung tinatawag nating altcoins, no? So bibili tayo niyan. Ako for me, pag nag-drop na si BTC ng 40k, doon ako magi-start ng DCA ng altcoins. Bakit? Kasi si BTC, once mag-drop yan ng 2% or 5%, ang altcoins nalalaglag sila ng 10%. Sila yung mga nahihirapan mag-recover. Katulad ngayon, kunyari, nag-recover si BTC, hindi kaagad sila sumasabay. Hindi kaagad sila sumasabay. Pero pag nag-drop si BTC, nagda-drop sila ng halos triple hanggang times 10. Okay? So ngayon, kung titingnan natin dito, ito yung sinasabi ko lagi. No? 75 to 60, 25% ng assets. Kunyari, may 100,000 ka, 25,000, dyan mo ibibili. Okay? So bakit? Kasi katulad ng nangyari nakaraan, di ba? So umabot ng 58. So, biglang lumipad ng 84, di ba? So, nakakapag-take profit ka pa din, di ba? Pwede mong nag-take profit ka sa 85% sa 84k BTC. And then next, if ever bumagsak pa, yung 50k to 40k, yung 50% ng assets mo. Parang ganun, yung 50,000 diyan ko ilalagay. And then yung 40k to 30k, yan yung area ng additional pa na 25%. Kaya 100% ng asset ko, basic formula lang, ito lang yung ginagawa ko. So, DCA siya. So, bakit tayo nagdi-DCA? Nag-dollar cost averaging. So, para at least kahit pa paano, pag bumili ka dito, di ba? So, syempre, pag bumili ka dyan, anong average niyan? Siguro nasa 62, 63, o 69, di ba? So, ngayon dito, pag bumili ka dito, babagsak yung average mong yan. Siguro, yung 60 na yan, magiging 58, 57, di ba? So, ngayon, pag nag-40k to 30k, yung hahabulin mo na lang, siguro nasa 49, di ba? 48. So bumababa yung percent, yung hinahabol mo, yung kumbaga sabi nga natin, yung ROI mo doon, ay yung
yung equal, 'di ba? So yun lang, no, napaka-basic lang ako. Diyan lang ako, no. Number one coin ko ang BTC. Wala akong ibang coin na munang bibilin kundi Bitcoin lang, mga kapatid. Okay? Para sa akin kasi Bitcoin better than gold, better than real estate. Para sa akin, better than anyone. Okay? So kasi nangyari yan last bear market, 'di ba? From 15,000 BTC to 126,000. So ilang times 'yon, 'di ba? So bilangin niyo na lang siya. So not financial advice, pero still once na pumapasok kayo sa cryptocurrency, una niyong aralin Bitcoin. Walang ibang coin. Okay? Walang ibang coin. Mother coin is Bitcoin. Yung iba alternative coin. Sumusunod lang silang lahat. Yung iba nasa mid coin. Yung iba nasa low market cap. Yung low market cap, karamihan dyan spam token. So ibig sabihin scam token. So ibig sabihin nagpa-pump sila and then nagda-dump. Okay? So ganun sila. Okay? Saludo sa inyong lahat, KGX. Magandang gabi sa inyong lahat.